Professor Jay Batumbakal, maraming salamat sa iyong panahon. Thank you. Mainit na pinag-uusapan na naman itong West Philippine Sea, itong South China Sea. But we want to go to the basics. We want to go to the fundamentals, ika nga. Make us understand. Thank you, Kuya Boy, for this opportunity. No? Talagang it's very timely kasi nga itong mga disputes dito sa South China Sea and West Philippine Sea, it's sometimes referred to as the mother of all disputes dahil ano siya, halo-halo eh. Merong claim sa teritoryo, merong claim sa katubigan, merong application ng customary international law, merong application ng treaty law, tapos yun nga, yung pang-posisyon ng mga lugar. Iba-iba yung idea, tapos iba-iba rin yung extent ng kiniklaim ng mga bansa. Kaya talagang very complicated ito. Kaya magandang mapaliwanag natin sa taong bayan. Okay. Dito sa mapang ito, nasaan ang South China Sea, nasaan ang West Philippine Sea? Okay. So yung term na South China Sea, geographic term yan. No? So it doesn't mean that China owns it. No? It's simply the historical name for this region. Okay, etong China, so ito yung south ng China. So itong sea na to is basically south of China. So yun lang ang ibig sabihin na yun. Parang location lang. Kung titingnan natin yung sa parang mga technical, mga charts, no? Ang South China Sea actually is napakalaki yan eh. So more or less, mula dito sa area na to, yung pinaka-corner ng map mo, kasama yan, aabot yan sa lahat ng katubigan all the way up to the coast hanggang mga dito. tubig dito sa may dito, Yeah, Vietnam. Kasama yan. Dito. Yan, buong South China Sea yan. Hanggang According to the map. Hanggang dito, actually lalagpas pa yan hanggang dito yan sa Java Sea eh. So lagpas pa dito. Tapos dito sa may Malaysia. actually dito rin eh, papuntang Gulf of Thailand. Right. Okay. Oo. So napakalaki talaga niya. Oo. Kasi yun nga, it's just the sea, no? It's the region, no? So that is what is called the South China Sea. Pagdating naman sa West Philippine Sea, ito naman ay nandun ang Pilipinas. Yung West Philippine Sea, ito yung term na ginagamit natin ngayon para tukuyin yung area ng South China Sea na dapat sa atin ang mga resources, no? So according to AO 29 which was issued nung 2012 at saka doon sa latest na batas yung RA 12064, basically ang mga waters inside the South China Sea that are under the jurisdiction of the Philippines, kumbaga the part of it that pertains to the Philippines is itong area na to na kasama itong maritime zones natin, which include itong exclusive economic zone natin extending up to 200 nautical miles, tapos yung mga territorial sea ng mga isla ng Calayan Island Group. Kaya ito yon, no? Mga nakabilog sa isla. Ang tawag dyan ay territorial. Itong dark blue na to, territorial seas ito. Pero itong light, no, sa loob nitong line na to, yan yung exclusive economic zone. Puntahan ko muna yung may territory, ito'y tubig, ito'y maritime zone. Ano ang mga pagkakaiba ng mga terminolohiya na ito? Mahalaga yung mga termino na yan. Kasi pag binanggit mo territory in international law, ang tinutukoy mo yung lupa. Okay? Yung lupa, yung basehan ng iyong soberenya. So, ina-assume lagi na ang teritoryo mo, ang lupa mo, is under your absolute and complete sovereignty. At yun yung hangganan, bale. No? Yun yung basic assumption. Pagdating sa mga coastal state, yung may katabing dagat, yung soberanya na yun, by agreement, nag-i-extend. No? And before, hindi sila magkasundo, yung mga estado hindi magkasundo kung up to how far mag-extend yung soberanya. Pero under UNCLOS, under that multilateral and global convention na nag-open for signature in 1982, no? Ganun katagal para magkasundo sila, nag-agree na ang territorial sea ay hanggang 12 nautical miles lang. Okay? Mula sa coastline. Mula sa iyong baseline. No, usually yung coastline yon. Pero may tinatawag na baseline para maging mas simple. Okay. Kinakailangan ka ba magpaalam when you create your baseline? Hindi. Wala naman. Kasi lahat ng estado, equal yan. May tinatawag na sovereign equality. So, each one has the discretion, no, to use whatever baseline they deem fit. No? Kasi yan dun sa kung anong
klaseng coastline meron sila. Pero in some cases, yun nga, maaring tanggapin ng international community na tama yung application mo ng rules on strait baseline. Pero meron ding instances na hindi siya tinatanggap ng ibang bansa. Doon sa pagkakataon na hindi natin recognize, ano ang implication niyan? Ayun. Ang magiging implication nun, kung hindi mo ni-recognize yung baseline, well, in places na maaring nagtatagpo yung mga maritime zone mo, Nag-o-overlap. maaari kayong magkaroon ng dispute. No? Kung Okay. hanggang saan dapat yung boundary niyan. So, kung ang Pilipinas, meron din tayong baseline, pero Oo. hindi kasing laki nitong Vietnam, no? Oo. Base dito sa mapang ito, tama ba ang ating... Tama. And actually, very interesting point yan. No? Kasi kung titignan natin itong mapa na to, no, makita natin ng Luzon. Parte ng Luzon, ang Mindoro, at Palawan. Kung general rule lang ang i-implement natin, actually, ang mangyayari, bawat isla magkakaroon ng sariling territorial sea, at yung sa labas ng territorial sea na yon ay easy lamang siguro, no? At Okay. most. Pero ibig sabihin nun, yung area beyond the territorial sea ay hindi yan under your full and absolute sovereignty anymore, no? You will only have sovereign rights to the resources. Kumbaga, pag-aari mo lang yung resources, pero hindi yan equal dun sa territorial sea mo. Kasi ang territorial sea mo, halos parang lupa na yan. Correct. No? So, in the case of the Philippines, since it's an archipelago, nung nagne-negotiate tayo ng UNCLOS, we started with a position na dapat yung inter-island waters natin, the waters between our islands, ay subject to our sovereignty. Kasi as far as the international community was concerned, yung land between the islands are the high seas. Meaning, pwede nila lang gawin kung ano gusto nila doon. Kasi nga, it's the common area. No? So, hindi natin matanggap yon, kaya nag-push tayo nung tinatawag na archipelagic doctrine. Okay. At yun, it took us mga 30 years to convince the international community na tanggapin yung position na yun. Kaya ngayon, ang nakita natin dito sa Pilipinas, yung baseline natin, ini-enclose lahat ng islands natin. Yan yung Tama. tinatawag na archipelagic baseline. Lahat ng nasa loob ng archipelagic baseline is under our sovereignty. Okay. No? Tanong, Pumayag ang international Oo. community. anong pagkakaiba sa karapatan ng Pilipinas over the territorial zone and the exclusive economic zone? Basically, pag territorial sea, all of your laws are applicable, particularly your criminal laws, your civil laws, no? Kasi it's part of your national territory. Correct. Pagdating sa EEZ, hindi yun lahat applicable. Sa EEZ, what we have are parang property rights. Lahat ng likas yaman dagat yan, pangisdaan, petrolyo, minerals, and whatever has economic value, yun yung parang naka-apekto dun sa interest ng mga states. Yung paano nilang makontrol bale, no? Yung activities. Now, itong exclusive economic zone, wala rin yan bago nag-umpisa yung UNCLOS negotiations. Ang nag-propose niyan ay yung mga developing countries, particularly from Africa at saka South America. Kasi during that time, this was 1970s, lahat sila, mga former colonies. Okay? At saka lahat sila, developing states, they did not have the technologies for fishing, for petroleum. So, ang kinatatakutan nila is kung hanggang territorial sea lang ang pwede sa mga estado, tapos the rest is high seas, open to all, baka naman maisahan sila ng mga advanced developing countries na kukunin ng mga yon yung kanilang yung mga pangisdaan at mga resources na malapit lang sa kanila. No? All they need to do is stay out of 12 nautical miles. Yung mga developed states, mga maritime powers, sabi nila, okay, kung yun yung interest nyo, okay sa amin, we will recognize your rights to these natural resources, basta payagan nyo kami na magpatuloy na magdaan dyan, mag-exercise ng freedom of navigation. So, the Philippines, in fact, isa tayo dun sa mga nauna na nag-declare ng exclusive economic zone kahit hindi pa tapos yung negotiation sa UNCLOS. Sabi natin, oh, that's a very good idea. Let's declare an EEZ. Kaya yung ating EEZ decree, PD 1596, 1978 yun in-issue. Nung time na yun, kasama natin ng China na nag-push for this concept, recognition ng EEZ. Kasi developing din ng China nun. Okay. We were part of the group of 77. Unfortunately, nagbago yung situation ngayon. China ngayon is a maritime power. Di ba? So ngayon siya, ayaw niya na ngayon ng EEZ. Biglang wala tayong EEZ ngayon para sa kanila dahil sa kanila daw itong lahat. Gaano kayaman itong area na ito? Of course,
hindi natin paalam on our side, Oo. hindi natin alam kasi hindi nga tayo makapag-explore. In order to really estimate it, dapat nag-exploration ka ng drilling. Let's go back to the West Philippine Sea and the South China Sea. Listening to your explanation, to your story about what this is all about, parang naiintindihan namin, napakasimple. Bakit meron tayong problema? Bakit nagbabangayan ang ating mga senador at ang Chinese embassy? Where is the problem coming from? Well, syempre, ang pinaka-source ng problem natin dyan, yung China, kiniklaim niya itong halos yung buong South China Sea, itong 9-dash line nila, no? And that is only, parang, sila lang ang nagsasabi na sa kanila daw yan, Okay. historically. Saan ang galing itong 9-dash line? Yung 9-dash line, ang nag-research dyan ay si Bill Hayton. Meron siyang libro na nilabas. No? Kasi, lumabas lang yan noong 1947. Actually, 11 dashes siya noon eh. No? Meron pang dalawa dito sa Gulf of Tonkin, no? Between China Okay. and Vietnam. Binura nila yon nung nanalo yung Vietnam sa Vietnam War. Dahil China yung nag-support dun sa mga North Vietnamese, parang agreement nila, sige, tanggalin natin yung So, dalawang line. kaya lamang nila tinanggal dahil sa nanalo ang Vietnam. Oo, So, instead of 11, naging siyam lamang. Oo, kaya naging 9. Okay. Tapos, yung 9-dash line na yon sa China, pinapublish nila yan. Pero never naman nilang in-explain. Ano bang kiniklaim nyo dito? At saka sino ang nag-validate niyan? Itong doktrinang ito ay tanggap ba ito ng UNCLOS, ng United Nations, Wala. ng international community? Wala. So ito'y sinasabi lamang ng China Oo. na gamit-gamit namin itong, how do you call that? Principle ba yan? Or Wala. itong 9-dash line ay amin ito. Oo. Okay. Noong una nga, yung 1947, ang nag-publish niyan, actually, ang naglabas ng original na map, yung 11-dash line. No, actually, they call it the U-shaped line. The U-shaped line. Yung Oo. Taiwan. Kasi, di ba, nag-civil war sa China. Yung Communist Party nanalo sa mainland, yung Kuomintang Party, nag-retreat siya sa Taiwan. Mm. During that time na nagkakagera, nag-issue ng parang kumbaga declaration itong Taiwan, no? Yung Kuomintang Party, na lahat daw ng isla dito sa South China Sea ay kanila. Okay? At drawing nila yung line, no? Tapos yung mapa na nilabas nila, yun yung parang ambiguous din kasi ang title ng map Map of the South Sea Islands. So parang kung ordinaryo kang tao, ang tingin mo doon, kiniklaim lang nila yung isla. Wala silang sinasabi tungkol sa katubigan. No? At kung ganon, kung yung isla lang nga, then at most, meron silang territorial sea. Kasi yun yung prevailing principle sa international law. Mhm. Pero never nilang in-explain yan. No? Tapos, over the course of several decades, paulit-ulit nilang nilalabas itong drawing na ito. It wasn't even a technical map. Walang coordinates, walang distances na fixed, etc. Nagbabago yung quartet actual location at yung haba. So, never explained yan. Ano ang mga apektadong bayan nitong ginawa ng China? Kasi hindi lang naman tayo ang may problema tungkol dito sa 9-dash line. Pumapalag din ang Malaysia. Pumapalag din ang Vietnam. Oo, di ba? Actually, and now, pati Indonesia. Pati Indonesia, pumapalag na rin. Ano ang ginagawa ng mga ibang bansa? Bago Well, natin pag-usapan ang Pilipinas. Okay. Umpisahan natin siguro sa Brunei. Brunei, dahil maliit lang siya na bansa, wala siya masyadong magawa. Hindi siya makakontra talaga. Makapalag, Oo, pero hindi siya napakayaman. makapalag. Mayaman siya kasi nga, na-exploit nila yung petroleum resources. Pero ngayong nagkakaubusan na, malaki yung kanyang challenge kasi yung economy niya was too dependent on petroleum. Hindi sila makapag-diversify economically. Unfortunately, ang only source ng pwedeng economic activity is China. So, tahimik ang Brunei. Pero hindi nangangahulugan, Prof, na ibinibigay, Oo. isinusurrender ng Brunei ang kanyang claim. Hindi. Ang Malaysia, Ang ano pong reaction? Malaysia, ano naman siya? Ang Malaysia kasi, nag-develop siya economically by exploiting yung kanilang petroleum resources. A lot of it is here. Then, yung potential nila is here. Pero sa kanila, kumbaga, ang style nila is quiet diplomacy. Okay? Hindi sila publicly pumapalag. Okay? Pero, ang ginagawa nila, kahit parang sa kanila,
kumbaga sinasakayan nila yung China na everything is okay, there is no problem. Pero actually, ang nangyayari, yung China, parang yung ginagawa nila dito sa atin, nag-i-station sila ng Coast Guard vessels dito sa coastline. Malapit sa Brunei at saka sa Malaysia. Malapit sa Malaysia. Ano ba yun? James Shoal, yung isang location dito, somewhere here, sa area na ito, Okay. 50 miles lang from the coast, if I'm not mistaken. Parang permanently nakastation yung Coast Guard vessel doon. Binabantayan supposedly yung shoal na parte nga nitong, nasa loob nitong 9-dash line. So, hindi pumapalag ang Malaysia? Hindi pumapalag ang Malaysia publicly, pero nagmo-mobilize sila ng kanilang navy, tapos nagtayo sila ng bagong base para mas mabantayan nila. Actually, ngayon, meron silang isang bagong gas field, yung Kasawari field, na doon mukhang nagkakaroon sila ng girian ng China. Ng China? Oo. Pero patuloy pa rin sila sa kanilang planong pag-develop. Okay, ang Indonesia? Indonesia, for the longest time, feeling niya, hindi siya parte dito sa dispute. Wala siyang dispute with China. Okay? Kasi, ito yung 9-dash line, hanggang dito lang naman eh. Yung northernmost island ng Indonesia, ito yung Natuna Island. Oo, ito yun. So, for a long time, Indonesia was trying to play the parang impartial mediator. Okay? Ang problema nga lang nila ngayon, Chinese fishermen. Pumapasok sila ngayon dito. Ngayon, kiniklaim ngayon ng China na merong rights ang Chinese fishermen sa loob ng Indonesian archipelagic waters. Oh, okay. Kung easy, kung foreign fishing vessels, dapat may permiso yan, may consent, may license. No? Sa atin, dahil sa constitution natin, hindi tayo pumapayag doon. Pero sa ibang bansa, pwede nilang gawin yon. Ngayon, ang nangyayari, yun nga, kiniklaim ng China na meron silang traditional rights dyan. And by implication, itong exclusive economic zone ng Indonesia din, na merong overlap dito sa 9-dash line, kiniklaim na rin ng China. And, so ngayon, ang Indonesia, ang reaksyon niya ay? Yun nga, nagbabago tuloy. Kasi pati rin yung mga petroleum fields nila, kiniklaim na rin ng China dito. So, hindi na sila na mediator, hindi na sila. Parang hindi na sila impartial. Medyo nakahalata na, pero officially, ano pa rin sila? Ang position nila is walang dispute. Kasi amin yan. Okay. Parang ganun yung pinoposition nila. Huwag tayo magdebate, amin to. Hindi nila tinatanggap na may traditional rights ang China sa kanilang katubigan. Hindi rin nila tinatanggap na merong rights ang China dun sa mga oil and gas and fisheries dito sa kanilang exclusive. So habang hindi nila tinatanggap, ang reaksyon ng China ay? Ang China... Nagiging mas agresibo ba? O nananahimik ba ang China? Hindi siya nananahimik. Kasi pinapadala niya yung Coast Guard niya dyan. Hanggang dito? Pinoprotektahan nila yung mga fishermen nila. There were 2 incidents that I remember. One in 2010 and another a few years after na nung inattempt ng Indonesia na hulihin yung Chinese fishermen, hinabol sila nung China Coast Guard. Binangga pa nga yata, if I'm not mistaken. No? Pinilit sila na i-release yung Chinese fishing vessel. Okay. Yan. Alright. Having said that, iba-iba ang reaksyon ng Brunei, ng Malaysia, ng Indonesia, ng Vietnam, Taiwan, kanya-kanyang style, kanya-kanyang tira, ika nga, pagdating dito sa South China Sea. Yung estilo ba natin ngayon, yung nangyayari bang pagprotekta natin sa West Philippine Sea, if you were to compare this to how the other nations are reacting to China, maingay ba tayo? Agresibo ba tayo? Nasaan tayo? Well, iba-iba rin. For some, masyado tayong agresibo. I've heard that from, say, yung Malaysians, for example. Malaysians consider our reaction aggressive. Kasi nga, for them, dapat quiet ka lang. Okay. Ganon. Laruin mo lang. Laruin mo lang. Para sa Vietnam, okay sa kanila na ganyan, no? Kasi kailangan din nila yung suporta natin on their side naman of the South China Sea. Brunei, wala akong nadidinig Pero kasi understandable din yun dahil kokonti lang sila at maliit lang silang bansa. Indonesia, yan yung medyo kasi nga historically akala nila impartial sila na sila yung nasa gitna. Pero lately parang nagbabago-bago din, no? Some people I talked with
parang gusto nilang kapihan ng Pilipinas, pero dahil masyadong malaki investment ng China sa kalat, they tend to go the quiet route. Tapos last year nagkaroon ng malaking kontrobersya kasi parang bumaligtad ng konti yung kanilang president na pumayag, parang implicitly or impliedly recognize niya na meron ng overlap. For decades ang position nila walang overlap eh. Okay. Balikan natin lahat itong atin naman, itong West Philippine Sea. Umingay ng husto ito ngayon dahil sa palitan ng salita. Ang marami nating mga senador, sila Commodore J. Tarriela, with very strong statements, sila Francis, sila Senator Kiko, at marami pang iba. Okay? Up against nung una nga, ano lang yun deputy spokesperson ng Chinese Embassy hanggang nasali ang spokesperson. Yung mga palitan ng salita, yung mga statements, DFA got into the picture. What is it? Well, sa akin well, in the first place talaga namang even before this year, mataas na yung tensions natin, no? Dahil simula nung 2022, 2023 lalo, dahil ang government ay nag-decide na maging transparent na kung ano nangyayari dito. Ipaalam na. Dati tinatago din Oo. Pero ngayon, ang opposition is dapat alam ng tao kung ano nangyayari dyan talaga, no? Yung mga sunod-sunod na mga insidente dito, no? Parang naging mas serious at hanggang umabot na nga na yan, water cannon tayo, binangga tayo, tapos inatake yung isang Philippine Navy contingent tong 2024. Parang manifestation yan na yung itong tensions at conflict na to, hindi na siya isolated sa dagat. Kumbaga, umahon na. Okay. No? At ngayon, parte ito ng parang information warfare, no? Na nangyayari. Alam naman natin, dahil sa Transparency Initiative, nalalaman ng ating mga tao kung anong nangyayari. No? Pero meron ding mga nagsasalita para sa China, kumbaga. No? Yung mga argumento, mga posisyon, no? Kahit locally lumalabas. No? Pero iba na to, na yung mismong embassy, through their spokesperson, parang directly nang nagsasalita. Dati through subalterns, through parang representatives, Right. na ayaw man lang umamin. Pero ngayon, direktahan na. So parang ganun, ang tingin ko talagang pinapakita na nag-escalate, no? Yung information operations nila. Nakita na nila na, masyado na marami yatang nalalaman ng mga Pilipino dahil nakikita nila lagi, pinapakita lagi ng gobyerno. So nakita nila na ang isang dahilan kung bakit nangyayari yon ay si Commodore J. Tarriela. Kaya pinag-initan nila ngayon na kailangan para mawala yan, Man-neutralize. kailangan man-neutralize yung source ng information. So yun, napag-initan siya. No? Okay. Punta lang natin yung isang pinagtuunan ng pansin talaga ng spokesperson ng Chinese Embassy. Napikon ang China dahil kinarikature ang kanilang presidente. Marami kaming narinig na paliwanag kung bakit ganoon, invoking many kinds of freedoms. Okay. What is your take on that? Una, yung sensitivity talaga nila. No? And I think it is parang to be expected yan dahil napaka-authoritarian ng kanilang setup. Ayaw nila na pinagtatawanan ng kanilang gobyerno, lalo na yung kanilang mga liderato. No? Para sa akin, kaya ayaw nila yon kasi nga, authoritarian, kailangan sila yung strong man. Strong. Big oo, boss. No? Di pwedeng hindi ka pinapansin o minamaliit ka ng mga dapat nadidiktik mo. No? Okay. Nakita na nila yon. So, kaya ganun yung, kumbaga yung galit nila. Kasi, masyadong nangangahas ang mga Pilipino kung gaganunin nila yung China. Pero tit yung for leader tat ng ang China. laban nila. May isa kang sabihin, sasagutin. Oo. Yan, iba rin yan. No? Dati, actually, normally, hindi dapat ginagawa yan ng mga embassy, especially, no? Ang ambassador, ang function niya is to bring people closer, ang nangyayari dito, parang nangaaway And to get to know the people of that country, to be friends, you know. Ito, nangaaway pa. No? So, iba na to. So, para sa akin, that means na yung kumbaga marching orders nung ambassador dito is hindi para makipagkaibigan talaga, no, kundi kailangang ma-bring tayo under control, kumbaga. So that's the reason. Kasi ayaw nila mabasag nga ang kanilang imahe. At hindi lang 'yon, no? Kasi nga nakita nila na dahil dito sa transparency, nagkakaroon ng sariling
posisyon at opinion ngayon ng ang taong bayan. Ang taong bayan. So, Okay. kailangan labanan nila yon para Aha. hindi mag-solidify. So, kaya nga, battle for the hearts and minds, ika nga, no? And they know na, kumbaga, we are winning that battle on our side, no? On this side of the sea. Kailangan nilang kontrahin yon. Kaya ngayon, nilalabanan din nila directly. Yung information operations nila have escalated then to try to neutralize nga itong effect na ito. Okay. Let's go to specifics. Yung diskurso ni Senador Marcoleta, ano ang ibig sabihin nun? Hindi ko na iisa-isahin dahil siya naman ang nagsasabing hindi ko pinamimigay ang Pilipinas. Mahal ko ang aking bayan, pero ang tama ay tama. And then ano yung sinasabing kailangan i-identify natin yung mga coordinates? Yeah, yun nga. Ang pinipilit ni Senator Marcoleta, parang, kumbaga, wala tayong West Philippine Sea kung walang coordinates. Parang ganun yung implication. Okay. Kasi hindi daw natin ma-enforce, hindi daw malalaman ng mga tao kung nasan sila kung wala yung coordinates. Okay? Pero hindi yun tama. Kasi una, yung pag-aari mo, yung entitlement mo dun sa exclusive economic zone, dun sa West Philippine Sea, ay hindi base sa coordinate. Okay. Kundi base lang sa distansya. Magsukat ka lang mula sa baseline hanggang 200 nautical miles, basta nasa loob ka nun, basta na you're within 200 nautical miles, like say 180 nautical miles away, 150, 60 nautical miles away, malinaw na nasa loob ka na ng EEZ. That's all you need to know. Diba? Pero pinipilit ni Senator Marcoleta, hindi, dapat naka-define yung linya na yan in coordinates. Okay. Yan. At meron akong tanong na naririnig. Bakit sa drawing ng mga mapa sa mundo, hindi lumalabas ang pangalang West Philippine Sea? Yeah. Well, una, yung West Philippine Sea, tayo din yung nag-introduce dyan nung 2012 na, no? Through our Administrative Order 29. Pero, ang hindi To identify what is ours. Oo. Para nga mas madaling sabihin na, okay, lahat ng ating EEZ, continental shelf at territorial sea around each Is called the lahat West yan is Philippine called- Sea. Oo. Okay. Para mas madaling sabihin. Oo. Pero yung paglabas ng mga ganong pangalan, West Philippine Sea, East Philippine Sea, Indian Ocean, etc., hindi naman yan paraan para ma-acquire mo Okay. yung karagatan. It's just a mapping function Function. so that you know where you are. Ano Hindi who ko- approves those names? Yung names, merong International Hydrographic Organization, no, na part ng UNESCO under the United Nations. Pero ang function nun ay standardization lamang. Technical body lang siya. Hindi siya nagbibigay ng rights Judgment or ng or ruling. judgments, decisions, rulings. Wala. It's only for standardization of maps. So that, for example, yung mapa natin, kayang basahin ng tao na taga-India o kaya taga-Japan. Kahit hindi niya alam magbasa ng English, alam niya kung ano ibig sabihin ng mga Kasi simbolo standard. doon. Kasi standard. Pero lumapit na ba tayo sa grupong ito at nagsabing Actually, oo. we have? Actually, yung mapa nga na hinahanap ni Senator Marcoleta, for example, no, sabi niya wala daw. Hindi muna siya nagtanong. Actually, 2012, dahil yun yung Administrative Order 29. By the following year, alam ko, meron ng mapa na nakalagay West Philippine Sea. Galing dito. Galing sa NAMRIA. Kasi ginamit namin yung mapa doon sa ginawa naming primer noong 2013. Kaya nga, di ba, recently, padala ng sulat ng NAMRIA na actually 2012 pa namin ginawa yung mapa na yan. Tapos, pinoint out nila na sa ngayon, meron kang mada-download na mapa from the NAMRIA website, yung administrative map, na nakalagay doon, West Philippine Sea, ang linaw-linaw. Okay. And if you look at yung parang annotations dun sa map, makikita mo na it's actually the third or fourth edition niya. Kasi November 2025 yung map, yung date ng publication niya. And alam ko na nagkaroon na ng at least 2 previous editions yan. Why? Because nagkaroon ng pagbabago yung mapa. Nagkaroon tayo ng bagong probinsya, nagkaroon tayo ng bagong administrative region. Di syempre, kailangan mong baguhin yung mapa, update. Pero lahat yon meron ng West Philippine Sea noon pang bandang 2012. Pero ngayon lumalabas na yung West Philippine West Sea. Philippine Kasi Sea, narinig ko yan na hinahanap. Ba't hindi ano? Pero yung pa isa parang for some reason, merong assumption ng si Senator Marcoleta na dapat yung pangalan ng West Philippine Sea ginagamit ang lahat ng bansa. Actually, walang ganong rule. Kasi lahat ng bansa pwede sila gumawa ng sarili nilang mapa, maglagay sila ng sarili nilang pangalan sa kahit anong lugar for their own purposes. Okay. Klaro yun. Yeah.
Ang mga areas na pinagkakaguluhan natin ngayon ay yung KIG Mm. at saka yung Spratlys, di ba? Nasaan yung KIG banda dyan? Prof? Ito yung KIG. Una, ito yung buong area na to, yung Spratlys, no? Ito ang Spratlys. oo. Ito. Okay. Ang Spratly Island mismo nandito. Okay. Pero ang KIG, ng Calayan Island Group, base sa PUD 1596, ay yung mga isla lamang na nasa loob nitong polygon na ito. Okay. So, yan daw. So, sa ngayon, itong mga blob na nakikita nyo na to, yan bale, yung mga parte ng KIG. Yan ang kasama sa group, Calayan Island Group. Okay. Basta nasa loob ng polygon. Yung sa labas niyan, hindi na yung parte ng KIG. Yan. Gaya nito, wala na yan doon. Anong pagkakaiba ng KIG, ng Kalayaan at saka ng Spratlys? Ang posisyon ng Pilipinas mula pa noong 1971 ay hiwalay at iba yung Calayan Island Group from the Spratlys. Okay. Yun. As far as the law is concerned, magkaiba nga yan. Okay. Dito sa mapa, nandito ang Spratlys. Spratly, sa labas. Sa labas nitong ng polygon. KIG. Oo. Okay. Kasi nga, yun yung posisyon ng government na magkaiba yan. Kaya hindi nila sinama yung Spratly. Okay. Ang tinututukan ngayon ng pansin ay, halimbawa, sa loob ng Kalayaan. Ang Kalayaan, base sa ating batas, ang buo ba niyan ay atin? Oo. Lahat. Oo. Kasi yan ay napapaloob sa ating exclusive Hindi dahil teritoryo, di ba? Teritoryo. Paano nga? Paliwanag ka na. Bali, kasi, Prof, remember, kung paano. 1971, Right. nag-announce ang government na na-acquire na natin ang Calayan Island Group. Wala pang i-easy nun. Ito yung Tomas Clomat. May pinanggalingan ito, Ito di ba? yung, base yun daw dun sa mga isla na claim ni Tomas Cloma noong Alright. 1956. Ang nangyari nun kasi, di ba, si Tomas Cloma, noong 1956, nag-announce siya na may na-discover siya mga isla dito at kumbaga inaangkin niya yon bilang freedom land. Right. So, yun yung nasa loob nitong, yung ilan doon nasa loob nitong polygon na ito. Okay. So, at that time, dahil si Tomas Cloma ay private citizen, hindi siya, kumbaga, pinansin ng ating government. No? Pero, ang posisyon ng government is lahat ng mga isla dyan, pwede ngang ma-acquire through occupation ng mga bansa, Okay. including by Filipinos. So what did Filipinos do? Dahil in 1956, ito'y officially naging bahagi, di ba? Hindi pa. Kasi hindi pa. 56 nga. As Hindi- far as doon the hindi pa Philippine siya government was pinapansin. concerned, hindi siya pinapansin eh. Parang, para sa kanila walang value yung area eh. At yung mga isla walang value other than pwede siyang gawing parang pahingahan for fishing. So, okay. malamang ganun yung ginagawa nila Cloma dahil may fishing fleet sila eh. No? So, siguro dyan sila nangingisda. So, as far as the government was concerned, basta walang pupuposition dyan, okay lang. Pero, they did try. No? Nung nini-negotiate yung San Francisco Peace Treaty, which officially ended World War II, yung Philippines, ang sabi niya sa San Francisco, dapat ibigay na sa Pilipinas yan. Pero hindi naman pumayag yung peace conference. Kumbaga, walang naging may-ari nung Kalayaan Spratlys, Island Group. including Kalayaan Group, walang may-ari niyan as far as the San Francisco Peace Conference was concerned. So, yun yung naging opening for the Philippines later on to say na, terra nullius, land without an owner. Yan. At dahil ganun yung status niya, pwede siyang i-occupy at ma-acquire ng ibang bansa. By that time, nagkaroon na ng interest sa petroleum dito sa region na to. At alam ng mga tao, lalo ng mga oil companies, na ang prospects pinakamataas dito sa area na ito. Gusto ng Philippines na mag-umpisa ng kanyang petroleum exploration. No? Nag-umpisa na yung oil crisis, 1970s. So, dahil doon, kailangan niyang i-secure yung petroleum exploration. Yun yung naging dahilan pa siguro para sabihin ng Pilipinas, ng government na, sige, kunin na natin yan. Since wala namang may-ari. Okay. Yun. Kaya yun, we started occupying yung mga isla. At nagkaroon ng munisipyo, di ba? Mga 68-69, nag-umpisa tayong mag-position na dyan. 1971, in-announce natin, Right. nakuha na natin. No? Okay. 1978,
ginawa na natin siyang munisipyo ng Palawan. Oo. So, ang diskusyon dito, hindi na exclusive economic zone. This is hindi. part of the Philippine territory. Oo. Kasi nga, wala pang exclusive economic zone. Correct. Oo. So, kumbaga, inacquire natin yung mga islands, yung land territory, inacquire natin. Oo. Ngayon, ang posisyon ng China tungkol dito ay... Sa kanila yan. Oo. Yun naman lagi ang position nila, amin yan. Oo. Pero sa kanila kasi ang hirap, no? Gumagalaw lagi kung alin ang amin. Okay. Noong mga 1908, ang southernmost border daw nila is nasa Hainan. Nung napansin nila na may Paracel Islands na pinag-awayan yung ibang bansa, sabi nila, hindi, ang southern borders namin nandito sa Paracels. Nung nagkaroon ng disputes dito sa area na to, sabi, hindi, ang southern borders namin nandito na. Gumagalaw din. Gumagalaw. Oo, gumagalaw. At saka, nung mga panahon ni Tomas Kloma, wala naman silang ingay. Wala naman silang sinabi. Wala sila doon. Wala naman silang comment. Well, I think nag-comment, wait. No. Kasi at that time, Taiwan reacted. Taiwan. Kasi at that time, officially, Taiwan pa rin yung recognized na government. Alright. Yung communist government sa China, hindi pa siya recognized. Okay. So, yun ang status natin sa kalayaan. Ang Spratlys, ano ang Status? Status. Sa labas nitong area na to, kiniklaim siya ng Vietnam. Yung Spratly Island mismo is occupied by Vietnam. Yes, oo. Pero ang May Vietnam, kiniklaim ba tayo sa Spratlys? Spratly Islands? Kung titignan mo yung kumbaga yung sa mapping, history ng mapping, lahat yan was supposedly the Spratly Islands. No? Spratly Island Group. Yung Pilipinas yung nagposisyon na hindi, itong inoccupy namin is a Kalayaan. different island group. Okay. Kasi kung titignan mo itong mapan to, meron nga namang distansya mula dito, itong grupo na to, no? Medyo may kalayuan yan sa Spratly. Okay. So, nung unang in-announce natin na na-acquire natin ang kalayaan, sinabi natin na hindi, malayo yan sa Spratly. Oo. So, parang sinabi natin, Iba yan. Iba yan. Ito ang amin. Oo. Okay. Balik tayo doon sa bangayan na nagaganap sa ating bayan. What is this? Halimbawa, bakit hindi tayo nagkakaisa kung anong atin? Siguro, for one thing, as late as mga, say, well, before 2012, let's say, no? Unfortunately, hindi masyadong widespread yung information tungkol sa pag-aari natin sa KIG, kung ano talaga yung rights natin sa Scarborough, at saka itong konsepto ng EEZ Continental Shelf. Hindi masyadong alam ng mga tao yan. I remember, when I started on this, 25 years ago, para akong weirdo eh. Parang exotic topic to. Meron lang akong mga ilang kaibigan sa university na concerned din. Pero pagdating sa public discussions, even with government officials, ang hirap pag-usapan. Parang malayo sa isip nila yan. Pero ngayon, it's very different. Kasi nga, yan, nagkaroon na ng mga clash, nagkaroon na ng mga banggaan, etc. Biglang everybody knows, meron tayong EEZ, meron tayong Scarborough, meron tayong To that point, KIG. maganda siya. Oo. Dahil may awareness at Oo. pinag-uusapan na Oo, talaga siya. yun nga. Okay, puntahan ko lang yung UNCLOS. Kasi this happened during the time of President Aquino. Sa madaling salita, nag-file tayo ng kaso, arbitral court, nanalo. Pero sinabi ng China, ayaw namin sumali dyan. Hindi kami party to that case. So, paano ang relevance? Paano ang legality noon nung ang isang party na iyong kaaway ay sinabing, I'm out of that? Well, una, no, dahil partido ang China sa UNCLOS, lahat ng provisions ng UNCLOS binding sa kanya. Okay. Yung dispute settlement mechanism na pwedeng dalin yung mga issue ng interpretation application of UNCLOS, no, yung kung paano siyang i-apply sa katubigan, kasama doon. So, in-invoke natin yon na since pareho tayong partido dito sa UNCLOS at merong paraan sa UNCLOS para maresolba itong hindi natin mapagkasunduan by arbitration, gagamitin namin yon. Ang China, bound siya sa ganon. Pero para sa kanila, siguro, alam kasi nila, dehado sila. Dahil wala naman talaga kumikilala ng 9-dash line. Yun mismo yung isa sa mga questions na nilagay natin for decision. Pwede bang i-claim to ng China considering UNCLOS? No? Alam siguro ng China na matatalo siya doon. Kaya hindi siya nag-participate. At true enough, nung diniscuss nga yung issue na yon, yung question na yon, talagang sabi ng tribunal, hindi, wala yung 9-dash line na yan. Tapos ang China, also, another reason is, hindi lang siguro dahil alam nilang matatalo sila, pero parang more
ideological din na, kasi para sa Communist Party, Okay. ang batas, hindi yan pwedeng higher than the state, than the government. Ang batas, instrumento lang ng gobyerno, ng partido. So, susunod siya sa partido dapat. Para sa atin, dahil iba yung sa ating idea ng, ng batas Para sa atin, kahit gobyerno dapat sumusunod sa batas. Kaya, willing tayo na itaya na under the rule of law, papayag tayo, basta mayroong magdesisyon ayon sa batas. Tama. No? So, hindi nila matanggap Tayo pwede natin tanggapin. Okay. Pero ito na lamang, itong mga ibang bayan ba, do they recognize the decision of the arbitral tribunal? Yung Vietnam, actually yung Vietnam, nung ongoing yung arbitration, pumosisyon sila, kinampihan nilang Pilipinas. Kaya nga, with respect to EEZ, alam na natin na with Vietnam, wala tayong overlap ng EEZ. Ito na lang talaga yung dispute natin, yung mismo mga isla. Yung Indonesia at Malaysia, hindi nila sinasabi directly, no? Pero, pareho na silang pumosisyon in a way na consistent sa arbitration. Pareho silang nagkiklaim ng EEZ at Continental Shelf. Wala sa kanilang nagre-recognize nitong 9-dash line. But do they recognize the decision The of decision, UNCLOS? kumbaga, in practice, they do. They do. No? Kasi nga, their policies, at saka statements nila, consistent with the arbitration. Hindi nila kinokontra. At talagang hindi nila kukontrahin yun. Bakit? Kasi kampi din sa kanila yung arbitration. Tama. Benefit sa kanila na dinicide ng tribunal, wala yung 9-dash line na yan. Ibig sabihin, lahat kayo, meron kayong 200-mile EEZ. Okay. So, wala ring... Pero tayo, bilang independent country at bilang bahagi ng Community of Nations, ng United Nations, ng UNCLOS, paano natin ma-enforce yung ating pagkapanalo? Well, una, no, yung implementation ng International Tribunal decisions, hindi yan talaga ginagawa ng sheriff or some other international organization. It really depends on the states, no? So, yung implementation niya, depende doon sa dalawang panig. On our side, ini-implement na natin siya, and which means na ini-enforce na rin natin siya through the enactment of yung RA 12064, no? Na clearly establishing yung mga maritime zones natin. Tapos, yung ating mga actions and policies at saka yung relations natin with many other states like US, Japan, Australia, etc. Lahat sila tinutulungan tayo na mas mapalakas yung ability natin na mapatrolya itong area na to, na magamit yung ating mabantayan ng ating resources, no? Tumutulong sila, no? So that in itself is a form of enforcement, no? Nung award, kasi kinikilala nila na may karapatan tayo doon sa ating EEZ, hindi kagaya ng China. At tinutulungan nila tayo na ma-exercise yung ating mga karapatan sa ating EEZ. This is the reason why I wanted a discussion about how everybody is dealing the problems, di ba? Dito sa South China Sea. Kasi dito nga lumilitaw. Kasi ang parating sinasabi ng China, ayaw namin ng may arbitration. Ayaw namin may ibang kasali. Ang gusto namin, tayo lang. Bilateral lang. Tayo lang dalawa ang mag-usap. Does it make sense? Well, kasi ang problem nun, yung nabanggit yun ni Secretary Teodoro, malaki yung deficit ng trust Para maging maayos, dapat meron kang trust and confidence, di ba? Ang experience natin for the longest time is wala Walang trust, walang confidence. Lalo na in the past 10 years na. Nagni-negotiate tayo pero patuloy ka pa rin at lalo pa nga lumalala na umabot na sa binabangga mo na yung mga barko namin. Tapos, nagni-negotiate tayo, pero nagiging mas agresibo ka dyan. So, parang, paano yung trust dyan? In terms of structures, dito sa mapang ito, saan may mga binild? Dito. Ang China? Dito, sa area na ito. Yung pinakamalaki nilang installations. Yung parang military base? Military bases, oo. Teka, may isa dito, nandito, yung Mischief Reef, at saka dito, sa area na to, quarter, parang triangle. No? Yan yung largest military bases there. Tapos meron pang 4 na parang nasa gilid ng triangle. Okay. Professor, bakit hindi makondena
in the strongest possible terms ng Department of Foreign Affairs ang China? I think ang challenge kasi ngayon ng with the Department of Foreign Affairs, no? Medyo delicate yung position natin dahil una, chair tayo ng ASEAN. Okay. Pag chair tayo ng ASEAN, parang as the chair, hindi dapat yung sarili mo lang na agenda ang inatupag Hindi ka bilidyo rin. Kasi Oo. you're also trying to work for the interest of the rest of ASEAN. Of the region. Chair, expected yun eh. So parang meron na immediately meron yung parang constraints. Pangalawa, meron din tayong iba pang interest. Hindi lang naman kasi South China Sea ang interest natin. Marami din tayong ibang concerns, no? Foreign relations is very complicated. For example, we're running for elections sa Security Council ng UN. Mahalaga yung position na yon. So, alam At natin. kailangan natin ang suporta Kailangan ng natin ng rehiyon boto. at ng China? Bali parang election yan eh. Okay. Kailangan mo yung boto ng mga members ng UN. Maimpluwensya ang China. Okay. No? So, Walking on tightrope, ika Oo, nga ang oo, Department of Foreign Affairs. Yun oo. ang iyong sinasabi. There are other considerations Tapos, outside of this problem. yes. And syempre, concern din ng DFA is, kunwari, mga OFWs o kaya trade. No? Marami din tayong kinukuha from China. Baka maapektuhan yan. Syempre, nag-ano rin sila, nag-iisip din sila na baka you can only take this so far, baka biglang balikan ka ng hindi expected. Is this also the reason why, sa kalagitnaan ng ingay na ito, sa mga headlines, nakikita natin ang Presidente celebrating Chinese New Year with the Chinese ambassador, etc. Because of ASEAN chairmanship and many other concerns outside of I think so. the West Philippine I Sea. think so. After all, people are complicated. Yeah. States are even more complicated. Tama And naman. their relations between each other are even more, mas malaki yung magiging impact kasi. No? Hindi kagaya ng kung dalawang tao nag-away. Pag dalawang states nag-away, mas maraming apektado. So you really have to balance and sometimes parang you have to weigh whether you want to push this that far. Okay. No? Professor J, huling katanungan. Aabot ba ito sa gera? Aabot ba ito sa pagdanak ng dugo? Sa akin, hindi yan naabot sa gera dahil hindi kailangan. Okay? The reality is, yung mga, kung ang pag-uusapan na yung mga isla na yan, madaling makuha yan. And hindi ka kailangang magpadanak ng dugo dyan. No? That's one. Second, yun nga, and this is why I think nagkakaroon nga nitong parang intensified and escalated na parang information warfare, yung battle for the hearts and minds. I think alam din ng China na kung gusto mo talagang long-term and effective solution dyan, baguhin mo yung kaisipan ng mga tao. Para hindi mo kailangang makipaglaban. No? Bayaan mo na lang na isurrender ng kusa ng Pilipinas yan. By applying pressure By applying in pressure, many other ways. either konting pressure dun sa mga economic sector, i-threaten yung businesses mo para tumahimik sila, or yun nga, through disinformation operations, baguhin mo yung kaisipan ng mga tao na i-give up na lang yan, ika nga ng isang senator. Yun yung, I think, best case scenario sa kanila. Kasi wala silang gagastusin, walang dadanak ng dugo, tapos magiging permanente pa. Kasi nabago mo na yung kaisipan ng mga tao. Okay. Yun. Kaya napakahalaga ngayon na alamin natin kung ano talagang karapatan natin, kung ano talagang position natin, alin ang atin. Kasi malaki yung stake natin dito eh. Mga almost 30% of our fisheries come from here. Yung potential natin for petroleum resources and mineral resources nandito din. Tapos, trade, no? Yung nabanggit mo kanina, daanan talaga yan, no? Yan din ang link natin eh. Para sa, kaya tayo nakikipag-trade with other countries in the world, nagdadaan lahat yan eh. Tapos ngayon, even yan, yung internet natin, dyan nagdadaan yung mga signal through the cables. So pag nawalan tayo ng control dyan, o kaya nanalo ang China na sa kanya lahat yan at under absolute control nila yan, ibig sabihin, hostage tayo sa kanila. And let's not forget, we should continue to remember and to claim what is ours. And let the conversation continue. Oo. And in the end naman, okay, sure, we have a dispute. Still, yung settlement niya, dapat on fair terms. As far as I'm concerned. Hindi yung in-impose lang sa'yo. Mutual dapat. Mutual dapat. Professor J, maraming salamat. Welcome. Maraming salamat.
Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.